Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Inggit at galit kapag pinagsama ay malupit. Isang minor de edad sa Batangas patay. Walang awang pinagtataga ng kasamahang magbubukid. Ang dahilan, alamin sa Kilos Pronto. Alam mo, Nika, ibang klase talaga ang inggit. Totoo yan. Diba? Sabi nga nung iba, mabuti pang galit, wag lang inggit. Oo, di ba may kasabihan rin po mga ka-KP na mamatay ka sa inggit. Iba ho tong kasabihan. Papatay ho daw siya sa inggit. Nako. Yan kasi yung ugat at nagtulak sa isa pong trabahador na pasaway para pagtatagain po ang kanyang kasamahan sa trabaho. Hinala raw kasi po ng suspect na siya daw ay madalas po sinusumbong sa kanilang amo. Ay. Auno ng Nobyembre taong kasulukuyan, imbis sa sementeryo sa lubungin ng Undas, dito sa Bukirin ng Barangay San Salvador, Lipa City, Batangas, dumalaw ang mga kaanak ng 16 anyos sa si Ray Afan. Dito kasi natagpuan ang bangkay ni Ray noong 29 ng Oktubre taong kasulukuyan. Sa kanilang pagbisita sa crime scene, tumambad sa kanila ang short pants na may bahid ng dugo sa loob ng drum. Ano yung suko rito? Ito yung short ng short na suspect. Pwede natin submit to. Pwede to. May dugo oh. Ito raw ang ebidensyang makapagtuturo sa pagkakinanlan ng suspect. Bagay na hindi napansin ng scene of the crime operatives ng pambansang pulisya. Pasado alas 7 na umaga noong ika-29 na Oktubre, laking gulat ng may-ari ng farm at ang tumatayong ama ni Ray na si Mang Agustin nang makita ang dugo ang bangkay ng minor de edad. Natanaw ko, may nakahiga rito. Yung itsura niya talagang naiyak talaga ako dahil ko akalain na magagawa ng isang tao yung ginawa sa kanya. May tama sa mga mukha, nakabuka yung mga sugat niya dito sa may pisngi. Pero ang mas sigit na nagdurusa ngayon, ang ina ni Ray na 10 taong nangulila sa anak. Napilitan kasi siyang ipaampon si Ray sa iba sa hirap ng buhay. Nagsisisi po ako. Siyempre sa dami kong anak, nung time na yung namatay ang papa nila, wala naman akong trabaho. Kaya binigay ko yung anak ko. Sa sinigwang autopsy, nagtamo si Ray ng 8 taga sa ulo at katawan. Sa crime scene, bukod sa bangkay ng biktima, nakita ng mga otoridad ang itak na ito na posibleng ginamit sa krimen. May bahid dito ng dugo at may naiwang buhok ng tao. Katabi ng itak ang isang bote ng alak. Ayon kay Mang Agustin, huli niya nakasama si Ray sa bukid noong alas 10 ng gabi. 28 na Oktubre, nagsumbong daw kasi ito sa kanya tungkol sa pagbubulakbol ng kasamahang si Steve Pagunsan, 30 anyos. Noong mga oras na yun, inantabayanan nilang dalawa ang pagdating ni Steve sa farm. Dito nakagalitan umano ni Mang Agustin si Steve dahil umuwi itong lasing. Lasing na lasing, sumusuray. Ang sinabi ko sa kanya, bakit mo iniiwanan ng farm? Paano ka pa makakapagbantay kanyan? Lasing na lasing ka. Kumain ka muna at matulog ka na. Sabi ko, sobra ng lasing mo. Bukod sa alagang mga manok sa bukid, walang nakakita sa brutal na pagpatay kay Ray. Pero sa paggulong ng investigasyon, ayon sa PNP, si Steve ang posibleng salarin sa krimen. Kahina-hinala kasi na nung matagpuan ang bangkay ni Ray sa bukid, agad itong nag-alsabalutan. So pagdating namin doon, itong suspect, wala na siya sa area. Umalis na agad siya. Naiwan niya yung ilang mga personal belongings niya.
Mas lumakas ang ebidensyang magdidiin kay Steve na siya ang nasa likod ng pagpaslang dahil ang dugo ang short pants na nakita na kaanak ni Ray sa drum, kumpirmadong pagmamayari ni Steve. Kuya, short niya to, Steve. Oh, yan. Then nakuha din natin yung short na may suspected blood stain na kinonfirm naman ng may-ari na yun ipag-aari ng suspect. At ang motibo sa pagpaslang, posibleng inggit at galit ni Steve kay Ray dahil madalas daw masita ni Mang Agustin ang suspect sa tuwing isinusumbong ito ni Ray. Dahil sa mga nakalap na mga ebidensya, kilos pronto na naming sinamahan ang pamilya ni Ray para magsampa ng kasong murder sa Lipa City Prosecutor's Office. Isa lamang sigurong mapupulaan ko po dun sa, sa ginawa ho ng Soko. Imbis yung Soko ho, talagang masinop dapat ho ang pag-gather ho ng mga evidence. Pero ito yung short yung po yung talagang nagbigay pa ng kanilang lead para matukoy po yung suspect. Soko, ano ba ginawa ho ninyo? Ha? Nasa loob ng drum. Oo. Naiwan, kung hindi siguro nakita ho itong source na ito, I'm sure kayo gayo'y bulag siguro ho kung sino ang suspect ko dito sa krimen na ito. Pero Soko ayusin naman ho ninyong ginagawa ninyo. Ha? Paano ninyo masosolve ang isang case kung kulang ang ebidensya? Correct. Ang motibo, galit daw tong si Steve kay Ray, no? Dahil lagi siyang sinusumbong. Pero alam mo sa tingin ko, Lex, dahil 'di ba may natagpo ang katabi ng itak yung bote ng alak, talagang lango sa yan. Galing no? Pwedeng Soko na yata. Anyway, pakita natin yung picture. Sa mga taga dyan po sa lugar na yan, ito po yung picture po ng suspect. Ang pangalan niya ay si Steve Pagunsan. Kung meron po kayong ideya kung saan po nagtatago po itong suspect nito na si Steve, ay ipagbigay alam po yan dito sa ating pong programang Kilos Pronto. Ang aming pong mga hotline na nakikita ninyo, fina-flash namin po yan sa aming sa inyo pong mga telebisyon. Kaya't siguro makatulong tayo sa pamilya Afan para mahuli itong suspect. Umalis itong si Steve and flight is a sign of guilt. No, so nung napatay, umalis ka agad ito mula sa kanyang trabaho. So ito ang talagang pangunahing suspect. Naawa lang ako, Lex, dun sa nanay kasi sising-sisi siya sa dami daw ng anak niya, namatay yung asawa niya. Hindi niya na mapalaki ng lahat ng kanyang maraming anak. At isa nga itong si Ray na kanyang ipinamigay muna. Okay, Steve, kung nakikinig ka, Steve, may pagkakataon ka na magbigay ka ng pahayag mo dahil ikaw ay suspect pa lamang. Anytime, pwede kang magsabi na hindi mo ginawa yung krimen na yan. It's all your right. Right mo yan. Maghanap ka ng abogado, magsumurrender ka na para at least hindi ka nahanapin ng pulis para ikaw tugisin pa. Lumabas ka na, lumutang ka na, at sumurrender ka na.